Eto, mainit na balita. 11 players na pwedeng makonsider sa Gilas pool ni Coach Tim. Sino-sino nga ba? Eto mga idol, at isa-isahin natin ngayong araw ang mga possible players na pwedeng ilagay sa Gilas para sa Asian Games. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Renz Abando. Si Renz Abando, isa sa pinaka-exciting na option para sa Gilas dahil sa elite athleticism niya. Automatic niyang tinataas ang energy ng team, transition offense, weak side blocks, at explosive fast break finishes. Malaking asset din siya defensively dahil kaya niyang humabol sa shooters at magbantay ng wings gamit ang bilis at haba niya. Pero ang concern pa rin kay Abando, yung consistency at decision making niya. May moments na mabilis, sobra ang pace niya mentally. Kaya nagiging out of control minsan ang choices. Kailangan din niya i-level up ang outside shooting at physicality para mas maging reliable sa half-court system ni Coach Tim. SJ Belanghel. Si SJ ay isa sa mga guards na may international style composure. Hindi flashy, pero very steady at controlled ang laro. Strength niya ang shooting, pick and roll reads, at pagiging malumanay under pressure. At kaya rin niyang maglaro on or off the ball na perfect sa structured systems. Ang challenge lang sa kanya, yung athleticism at depensa niya laban sa mas explosive guards. Kapag physical ang laro, minsan hirap siya gumawa ng separation. Pero as a high IQ floor spacer at secondary playmaker, solid option siya for Asian Games lineup. Jordan Heading. Kapag shooting ang pag-uusapan, automatic si Jordan Heading ang suggested ng mga fans. Isa siya sa pinaka-reliable shooters nung hawak pa siya ni Coach Tab and consistent pa rin naman siya sa PBA. Kaya niyang tumira off screens, spot up at gumawa ng sariling shot kapag kailangan. Maganda rin ang spacing na dala niya, very system friendly, lalo sa ball movement setups. Downside lang sa laro ni Heading ay yung defense at mobility against quicker guards. May moments din na nawawala siya sa rhythm lalo na kapag physical ang depensa sa kanya. Ray Parks Jr. Si Ray Parks, isa sa pinaka-skilled wings na available na pwedeng maisama sa Gilas. May size, shot creation, mid-range game, at playmaking ability para sa kanyang height na 6'4". Kapag locked in siya, kaya niyang maging primary scorer ng team. Tingin ko, yung issue lang ay yung consistency at aggressiveness niya. May games na dominant, may games na quiet. Pero talent-wise, malaking weapon pa rin siya sa half-court offense lalo na kung matututunan niya yung sistema ni CTC. Matthew Wright. Kung veteran scorer ang hanap ng Gilas, bakit hindi itry si Matthew Wright, di ba? Kakayanin pa rin namang magbigay ng leadership ni Matthew lalo na at nasa prime pa ang laro niya. Strength niya ang perimeter shooting, composure, at big moment confidence. Smart player din siya na bagay sa structured systems. Ang concern siguro kay Wright ay yung defensive speed at mobility laban sa younger guards. Minsan kapag hindi pumapasok shot niya, bumababa agad impact niya sa team. Pero as veteran shooter, valuable pa rin siya kung sakali para sa Gilas. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights. Ken Taffin. Underrated pa but very useful si Ken Taffin sa tingin ko. Hindi naman siya ganun ka-flashy pero very functional naman yung game niya sa PBA. Ang kagandahan kay Taffin, kaya niyang mag-defend ng multiple positions, mag-knockdown ng shot sa tres, at gumawa ng dirty works na kailangan sa FIBA basketball. Ang downside, hindi siya primary shot creator, pero as role player, solid fit sa international system. Jerick Ahanmisi. Si Jerick Ahanmisi pwedeng maging microwave scorer ng Gilas. Quick release, instant offense at kayang mag-init agad sa perimeter. May ability din siyang mag-drive kapag needed, which is wala yung mga guards natin ngayon sa Gilas. Pero concern pa rin ang consistency at defense niya. Kapag malamig shooting niya, limited ang overall impact niya sa game. Kiefer Ravena. Isa sa pinaka-experienced na FIBA guards at Japan League veteran itong si Kiefer Ravena. Strength niya pa rin naman ang playmaking, tempo control at leadership. Magaling magbasa ng depensa at mag-organize ng offense. Ang challenge lang ngayon kay Kiefer medyo mabagal siya gumawa ng play at kung paano niya maia-apply
ang kanyang playing style sa Gilas under coach team. Remy Martin. Si Remy Martin ang isa sa masasabi nating pinaka-explosive guards sa listahan. Ilang beses na din siyang nagtangka na makapaglaro sa Gilas but dahil sa eligibility rules kaya parating nauudlot ang stint niya sa national team. Pero playstyle-wise, fit siya sa sistema ni CTC. Ang magiging tanong na lang kung iaalaw siya ng Asian Games Committee alongside Benny Boatwright at Justin Brownlee dahil balitang maximum ng 2 naturalized lang ang papayagan ng Japan. Francis Lopez, isa sa pinaka-athletic young wings na available for Gilas. May sariling pangalan na din tong si Lopez sa Japan and considering every game ay nag-i-improve yung skills niya, malaking bagay yon para makonsider sa Gilas. Malaking asset pa din ni Lopez ang transition game niya, energy at defensive potential. Pero upside-wise, isa siya sa pinaka-exciting developmental wings para sa future ng Gilas kung isa siya sa mga tatawagin para sa Asian Games. Dalf Panopio. If Gilas is looking for young at pass first guard, I guess Dalf is one of them. May international experience sa Europe, US at sa Asia. Playstyle-wise, nahahawig laro nito kay Tenorio, pero mas pinalaki nga lang ng konti. May court vision siya at marunong mag-control ng tempo na nakita na rin natin sa SEA Games last year at pagkakatanda ko isa si Dalf sa mga player na nagustuhan ni CTC dati sa Gilas. Ang kailangan lang siguro ni Dalf ay physical development para makasabay consistently sa FIBA level lalo na sa guard position, pero interesting long-term prospect din siya kung sakali. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo.